Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang napakainit na usapan dito sa mundo ng crypto. Meron pong isang kilalang trader na si Ginoong Lars Coestra ang nagsabing long siya dito kay Shiba Inu. Pero naka-short naman siya kay XRP. Kung bago ka pa lamang po sa crypto trading, baka medyo magulong pakinggan yan. Pero wag po kayong mag-alala dahil ipapaliwanag natin yan sa simple, malinaw at detalyadong paraan. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ngayon ay simulan po natin sa kung sino itong si Ginoong Lars Coestra at bakit po mahalaga ang kanyang opinyon. Yan, si Ginoong Lars Coestra ay isang kilalang crypto at saka forex trader na matagal na pong gumagawa ng analysis at nagbibigay ng insights sa mga nangyayari sa market. Kilala siya sa paggamit ng Technical Cycle Time or TCT models, isang klase ng charting technique na ginagamit para malaman kung kailan posibleng umakyat o bumagsak ang isang coin. Ang opinion po niya ay pinapakinggan ng marami sa international trading community dahil po sa track record niya sa mga successful trades. Kaya nang sabihin niyang bullish siya kay Shiba Inu at bearish naman siya kay XRP, marami po ang nagulat at naintriga. Ngayon ay bakit po naka-short itong si Ginoong Lars Coestra kay XRP? Ayan, simulan po natin kay XRP. Ayon po kay Ginoong Lars, may hawak pa rin po siyang 40% na short position kay XRP. Ang ibig sabihin nito ay kumikita po siya kung bumababa ang presyo ni XRP. Inopen po niya ang kanyang trade na ito mahigit isang linggo na ang nakalipas gamit ang tinatawag na TCT Model 2 Distribution Schematic. Isang signal na base sa historical movement ng presyo na nagpapahiwatig na posibleng bumagsak sa XRP sa mga susunod na araw. Ang short position ay sinimulan po niya matapos mabasag ang tinatawag na market structure o MS. Ibig sabihin ay nakita niya na tapos na ang bullish momentum ng XRP at magsisimula na itong bumaba. Kaya kahit tumaas po ng kaunti ang presyo nitong nakaraang linggo, nanatili pa rin siyang short dahil naniniwala siyang bababa pa ito sa mga darating na araw. Nakabenta na po siya ng 60% ng posisyon na ito sa 2.60% na gain. At ang natitirang 40% ay tinawag niyang risk-free dahil kahit anong mangyari ay hindi na siya malulugi rito. Target pa rin ni Ginoong Lars ang presyo na $2 bilang kanyang take profit or TP level. Yan. Ngayon ay ano naman ang sabi ng ibang analyst tungkol dito kay XRP. Hindi lang po si Ginoong Lars ang bearish kay XRP. May mga analyst din tulad ni Nina Kurush AK at saka Cole Garner na nanawagan na i-short si XRP dahil sa patuloy na sideways price action nito. Ang sideways movement ay kapag hindi tumataas o bumababa ng tuluyan ang presyo kundi paikot-ikot lang sa parehong price level. Kapag marami pong traders ang sabay-sabay na nagsushort, may tinatawag tayong short squeeze. Ito ay kapag biglang tumaas ang presyo ng isang coin na maraming nakashort, kaya napipilitang magsara ng posisyon ang mga traders na siyang lalo pang nagtutulak sa presyo pataas. Kaya may panganib din sa strategy ni Ginoong Lars kung biglang sumabog itong si XRP pataas. Ngayon ay bakit naman long itong si Ginoong Lars Coestra kay Shiba Inu? Ngayon naman ay dito naman po tayo kay Shiba Inu. Sa kabila po ng bearish view niya kay XRP, long naman itong si Ginoong Lars kay Shiba Inu. Ibig sabihin ay inaasahan niyang tataas pa ang presyo ng meme coin na ito. Base po sa tinatawag niyang TCT Model 1 Accumulation Schematic, isang pattern po sa chart na nagpapakita ng accumulation phase o bahagi ng market kung saan unti-unting bumibili ang mga malalaking investors habang steady o mababa pa ang presyo. Para po kay Ginoong Lars, isa itong malinaw na sinyales na may posibilidad na lumipad itong si SHIB sa mga susunod na linggo o buwan. Ibig sabihin, habang si XRP ay posibleng nasa downtrend, si Shiba Inu naman ay posibleng nasa simula pa lang ng uptrend. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi ni Ginoong Lars na magkaibang kwento ang ipinapakita ng dalawang altcoins sa mas mataas na time frame. Ngayon ang sunod po nating tanong dito ay may relasyon nga ba ang galaw ni SHIB at saka si XRP? Ayan.
Interesting din na napansin ng ilang analyst na tila may correlation naman o pagkakatulad ang galaw ng presyo ng XRP at saka SHIB nitong mga nakaraang linggo. Pareho po silang umaakyat pero sa kabila nito ay mas malakas ang bullish momentum ni SHIB kumpara kay XRP. Kaya kung sakaling magpatuloy po ang pag-angat nilang pareho, posibleng malagay po sa alanganin ang short position ni Ginoong Lars kay XRP. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors na interesado kay SHIB at XRP. Yan, bilang Pinoy na nagtitrade o nag-i-invest kay XRP at SHIB, mahalaga pong maintindihan natin ang ganitong klaseng analysis. Hindi po sapat na tingnan lang natin ang hype o popularity ng isang coin. Dapat ay matuto rin tayong tumingin sa chart, magbasa ng sentiment ng mga eksperto at mag-adjust. Depende po sa galaw ng market. Ang diskarte po ni Ginoong Lars ay hindi basta hula. Isa itong pinag-aralang galaw gamit ang technical analysis. Kung tulad niya ay gumagamit tayo ng mga charting tools at may malinaw na strategy, mas mataas po ang tsansang kumita at mas mababa rin ang risk natin na malugi. Ang pagiging long po kay SHIB ay hindi dahil sikat ito, kundi dahil may nakikitang pattern ng accumulation. Ang pagiging short naman kay XRP ay hindi dahil hindi maganda ang project, kundi dahil po sa kasalukuyang chart pattern na nagpapakita ng posibleng downtrend. Bilang panghuli ay ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa totoo lang ang approach po ni Ginoong Lars ay isang paalala sa ating lahat na ang crypto market ay hindi emosyon kundi analysis. Hindi porket paborito natin si XRP ay ibig sabihin tataas siya palagi. Hindi rin porket meme coin si Shiba Inu ay wala na siyang potensyal. Ang mahalaga ay maging bukas po tayo sa iba't ibang posibilidad. Minsan ang pagkontra sa karamihan gaya ng ginawa ni Ginoong Lars ay siyang nagbibigay ng malaking kita. Basta't may tamang strategy, risk management at saka malalim na analysis. Kaya kung isa ka pong Pinoy trader o investor, tanungin mo ang sarili mo. May plano ka ba bago ka bumili o magbenta ng coin? May basehan ba ang desisyon mo? Dahil sa huli, ang pinakamahalagang asset mo ay hindi ang coin, kundi ang iyong sariling strategy. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.